Master Jet, ako po ay member ng GSIS. Ito po ang tanong ko. Tinaasan ko po ang edad ko ng 2 taon. Aba, parang nagmamadali si sir na mag-retire. Ano ba dapat gawin kapag umabot na sa retirement na 60? At sa employer ko na provincial government ay gamit ko yung totoo kong edad. Salamat po, Master. So, ibig sabihin nito, yung edad ng ating sender, iba doon sa record ng kanya pong employer na isa pong provincial government, at iba naman yung record niya doon sa GSIS kasi tinaasan niya yung ng 2 taon yung edad niya doon sa record ng GSIS. Ang totoo po niyan ay hindi po pwede na ganyan, Hindi po pwede na yung records mo sa GSIS at sa employer mo ay magkaiba, Kasi the moment na magre-retire ka na at si GSIS ay magre-require ng service record mo coming from your employer, magre-reflect doon na iba yung birthday mo doon kay employer, habang iba naman yung birthday mo doon sa GSIS. Kapag case na ganyan, dapat na i-reconcile mo na kung saan doon sa 2 birthdays, 2 edad, yung totoo. And if ever mapapatunayan na iba yung nasa GSIS mo or iba yung nasa government na employer mo, kailangan na mag-reconcile, susundin kung saan po yung tama. Then that's the time na pwede nang umaksyon if you are already retirable or hindi po. So sa case na ito, mas mabuti po na i-reconcile na po ninyo habang mas maaga pa yung birthday ninyo doon sa GSIS, kasi yun po yung sabi ninyo na tinaasan ninyo ng 2 years advance yun. Hindi pwede na makaiba yung record sa GSIS at sa employer, so dapat i-correct na ninyo doon para maging tama na at magkapareho na yung record ng birthday ninyo at edad sa employer at sa GSIS. Para kapag umabot ka na ng 60, I'm sure hindi ka pa rin makaka-retire kung hindi mo na-reconcile yung record mo sa GSIS. Kasi makikita yan doon sa employer mo na you are still 58 years old at hindi pa pala 60. So, dapat po kasi masusunod kung ano po yung tama, I'm not sure kung bakit naging ganon. Siguro matagal na ang panahon na naging miyembro ka ng GSIS. Siguro noong time na yon ay baka may mga proseso po na siya naging dahilan kung bakit nagawa ninyo na i-advance ng 2 years yung record mo sa GSIS. Pero sa ngayon kasi magre-require yan, di ba, ng PSA na record ng birth certificate mo para makikita kung saan talaga o kung ano talaga yung tunay mo na kapanganakan, birthday, para malalaman yung tunay mong edad. At nang sa ganon, yun po yung masusunod. So, better coordinate with the GSIS para matama po yung record mo doon habang hindi pa po kayo umabot sa punto na paparetire na sa serbisyo.